Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcacid, na ihatid sa inyo ang istorya ni Teddy na isang lalaki mula sa West Cork sa Irlanda na nanirahan sa lungsod ng Cork sa loob ng 60 taon. At siya ay nagkwento ng dalawang makabuluhang karanasan na kinasangkutan ni Padre Pio. Ang una ay ang pagkakakita niya ng mapang-akit na larawan ni Padre Pio noong bata pa siya, noong dekada 40 or during the 1940s, na nag-iwan ng pangmatagalang impresyon dahil sa paglalarawan ng stigmata. Pagkalipas ng mga dekada, noong 1990, matapos makaligtas sa isang matinding sunog sa bahay na nag-iwan sa kanya ng malawakang pagkapasok, nakaranas si Teddy ng kakaibang itim at puting mga imahe o black and white images na lumitaw sa kanyang dingding ng ospital. Ang mga larawang ito ay naglalarawan ng isang ospital, simbahan, bayan, mga istasyon ng krus, mga bundok, at natatanging matataas na hakbang ng hagdan. Na maglaon sa panahon ng kanyang paggaling, nalaman niyang ang mga larawang ito ay kahawig ng San Giovanni Rotondo. Nang sumunod na taon, naglakbay si Teddy sa San Giovanni Rotondo at namangha ng makitang tumugma ang mga aktwal na lugar sa mga larawang nakita niya sa ospital, kasama na ang mga kakaibang hakbang patungo sa tirahan ni Padre Pio. Naniniwala siyang nagpakita sa kanya si Padre Pio sa panahon ng kanyang karamdaman, tumulong sa kanyang paggaling at ipinakita sa kanya ang bayan ng San Giovanni Rotondo. Alamin ang mga detalye ng istoryang ito. Manatiling nakatutok. Bago po tayo mag-umpisa, ay malamang ay napansin po ninyo na wala pong aking imahe ng Mahal na Birhen ng Fatima na karaniwan ay nasa likuran ko po dito. Ano po? Inilahok ko po ito sa isang Marian exhibit na gaganapin ngayong araw, ika-2 ng Mayo hanggang ika-8 ng Mayo sa Universidad ng Santo Tomas o University of Santo Tomas. At kinanyayahan ko po kayong dumalo doon kung ito po ay naaayon sa inyong schedule. Kaya pansamantala pong mawawala ang ating imahe sa mga panahong ito. Unang nakita ni Teddy ang larawan ni Padre Pio noong mga 8 taong gulang pa lang siya. Yun ay 70 taon na ang nakalilipas noong unang bahagi ng dekada 40 or 1940s. Ang larawan niya ay nasa isang libro sa bintana sa isang tindahan. Ang tindahan ay nagbebenta ng lahat, kabilang ang mga laruan at libro. Pauwi na siya galing sa paaralan at tumingin siya sa bintana at doon nakita niya ang larawan. Isa itong malaking libro na may larawan ni Padre Pio sa harapan. Nakita niya ang stigmata sa mga kamay niya at talagang nabighani siya dito. Wala siyang alam tungkol sa stigmata noon. Naisip ni Teddy na kakaiba kung paano ito nangyari. Isang linggo niyang tinitingnan ang libro sa bintana hanggang sa inalis ito. Yun na ang huling narinig niya tungkol kay Padre Pio sa loob ng ilang panahon. Wala na siyang kinalaman sa kanya hanggang sa pagsapit ng taong 1990 na halos 50 taon na ang lumipas. Noong 1990 o 1990, nasunog ang kanyang bahay. Panahon iyon ng World Cup at katatapos lang talunin ng Irlanda ang Romania. Nagdiwang ang lahat pagkatapos ng laban at pumasok sa silid ng kanyang batang anak na lalaki, dala ang isang chip pan o yung tinatawag na deep fryer. Nagliyab ito at nasunog ang lahat, ang kisame, ang mga bintana at lahat ng iba pa. Sinubukan niyang patayin ang apoy. Tumilamsik ang mga mantika sa buong katawan niya. Nasunog siya sa mga kamay, mukha, binti, likod at leg. Nahiwa ang mga paa niya pagkatapos niyang maglakad sa basag na mga salamin sa kusina. Maya-maya, dumating ang bumbero para apulahin ang apoy. Dinala siya sa ospital sa pamamagitan ng ambulansya at pinanatili sa intensive care unit or ICU
sa loob ng 3 linggo. Naging malubha ang kalagayan niya sa ospital. Ang mga paso ay napakasama at siya ay balot na balot sa benda. Mahapdi ang lahat at nagkaroon siya ng maraming langib mula sa mga paso. Sa sobrang sama ng kalagayan niya ay dinala na sa kanya ang mga relikya ni Padre Pio at inilagay niya ito sa mesa sa tabi niya. At nagdasal din siya sa kanya noong panahong iyon. Isang gabi, mga alas 8 o alas 9, nakahiga siya sa kanyang kama sa ospital. Gising na gising siya sa isang malaking kwarto na may pader sa tapat niya. Ito ay isang typical na gabi ng tag-init at siya ay nag-iisa. Biglang nagsimulang lumabas ang mga kakaibang larawan sa dingding. Parang slideshow. Ang mga ito ay itim at puti, no? Black and white na mga larawan na tumagal sa lahat ng halos 5 minuto. May larawan ng ospital, may simbahan, bayan, istasyon ng krus, at mga bundok. Pagkatapos ng bawat larawan, nakakita siya ng mga hakbang ng hagdanan. Ang mga ito ay may mga ordinaryong hakbang lamang, ngunit mga 18 pulgada ang taas. Makakakita siya ng isang hakbang na sinusundan ng isang larawan, na sinusundan ng isang hakbang, na sinusundan ng susunod na larawan, at iba pa. Ito ay talagang kamangha-mangha para sa kanya. Hindi niya alam kung tungkol saan ang mga slide na ito na lumabas. Walang taong kasama sa kanila at tiyak na walang Padre Pio na nakita. Ang naalala niya lang ay nagkaroon ng matinding katahimikan at kapayapaan sa paligid niya. Naalala niyang sinabi niya sa babaeng nagdala ng relikya kung ano ang nangyari at nakita niya. Sabi niya, ang nakita mo ay San Giovanni Rotondo. Kailangan mong pumunta doon upang matuklasan mo siya. Nagulat si Teddy dahil hindi pa niya nakita ang mga larawan ng lugar. Sa bandang huli, gumaling din si Teddy. Gumaling siya ng maayos kahit na inabot siya ng ilang buwan bago siya tuluyang gumaling ng husto. Sinabihin siya ng doktor na siya ay maswerteng hindi naninigarilyo o umiinom kaya ang proseso ng kanyang pagpapagaling ay medyo maganda bilang resulta. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang mga peklat na nanatili. May marka pa rin ang kanyang mga braso, kamay, tuktok ng ulo at likuran. Nang sumunod na taon, 1991, naglakbay siya patungo sa Giovanni Rotondo. Namangha siya pagdating doon. Nakita niya lahat ng nakita niya sa slides. Nakita niya ang ospital, nakita niya ang bayan, ang simbahan, ang istasyon ng krus at ang mga bundok ng Gargano. Pareho sila nakita niya sa mga slide noong nakaraang taon nung naroon siya sa ospital. Nakita niyang lahat. Nakita rin niya ang mga hakbang na nakita niya sa mga slide. Sila ang mga hakbang paakyat sa tinitirhan ni Padre Pio. Tumadaan si Padre Pio sa likuran at siya ay umaakyat sa mga hagdan na ito. Mga 18 pulgada ang taas nila, kasing tangkad na mga nakita niya. Wala siyang kaalam-alam tungkol dito. Nakapagkumpisal din siya kay Padre Alessio, parente doon. Si Padre Alessio ay nagkaroon ng pribilehiyong pangalagaan si Padre Pio sa mga huling taon ng kanyang buhay. Ikinwento ni Teddy sa kanya ang nangyari sa kanya at ang nakita niya sa ospital. Ipinaalam niya sa kanya na may marka pa siya at ipinakita niya sa kanya ang mga bakas ng paso. Sabi niya, mayroon ka rin palang stigmata. Naantig si Teddy sa sinabi ng padre. Sa pagbabalik tanaw, sa tingin niya, si Padre Pio ang lumapit sa kanya noong siya ay nasa ospital at tinulungan siyang gumaling. Sa tingin niya, ay ipinakita rin niya sa kanya ang San Giovanni at pinapunta siya doon. Sa kalaunan ay nabasa niya ang librong Padre Pio, The Irish, at napag-alaman niya dito na noong dekada 70, 1970s, lumibot si Padre Alessio sa Irlanda gamit ang mga slide na ipinakita niya sa mga tao sa mga pulong ng panalangin. Sila ang mga slide na nakita niya noong 1990 at 1990.
Naniniwala siyang lumapit si Padre Pio sa mga tao, lalo na siyang lumalapit sa mga naghihirap. Itinuturing ni Teddy siya bilang isang dakilang santo at isang mahusay na manggagamot. Tiyak na lumapit siya sa kanya. Sigurado siya diyan. At sigurado siyang pinagaling niya siya. At alam niya na gumawa din si Padre Pio ng mga kakaibang paraan gaya ng natuklasan niya ng maglaon. At iyan po ang istoryang aking nais ihatid sa inyo na naway naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito bilang suporta sa aming channel. At huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe lalo na kayo pong mga bagong tagapanood. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa inaharap. At inaanyayahan ko din po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwanang taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang sa bansang Pransya at ito po naaayon sa halaga ng inyong buwanang donasyon. Nais ko lang pong liwanagin na ang mga misang po ito ay hindi po para sa mga nangamatay. Ito po ay para sa inyong sariling kapakanan upang makamtan ninyo ang mga grasya ng mga misang ito. Ngunit maaari nyo namang isama sa inyong intensyon ang mga yumaong ninyong mga minamahal sa buhay. Bukod dito, padadalan rin po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ito ay bilang pasasalamat sa inyong paglahok. At paano po ba ang pagbibigay ng donasyon? Unang-una, maaari po itong bilang direct deposit sa aming video account. Pangalawa, maaari rin po via bank transfer sa GCash. At pangatlo, pwede rin po sa aming personal na GCash sa ilalim ng aking pangalan. At kung may nais po kayong mga katanungan, lalo na sa paglahok, maaari niyo po kaming makontak sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadrepio@gmail.com. At meron din po kaming website para sa mga karagdagang impormasyon at ito po ay www.angtinignipadrepio.org www.angtinignipadrepio.org. At hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood at maraming salamat po kayo na mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio at ginagaranti ako po sa inyo na patuloy po ang pagpapamisa para sa inyo at sa inyong mga intensyon. Maraming salamat po sa inyo sa inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.